Mapagpalang araw po, hapon at gabi po sa patuloy po na sumusubaybay sa ating CLF Prayer and Fasting for the Nation. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy po sa ating gawain at tayo ngayon ay nasa season 32 na po na ang tema ay ang aking kwento ng pagdidisipulo. Sige po, bago po muna tayo mag-start, tayo po muna ay mag-pray. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God, na muli ay mapapag-aralan namin ng iyong mga salita, Lord God. Lord, maraming po salamat, Lord God, na binigyan niyo po kami ng opportunity, Lord God, upang ma-experience, Panginoon, kung paano mag-disipulo, Panginoon, ng mga tao, Lord God. Lord, naway sa experience na ito, naway madami pong ma-inspire, Panginoon, na hindi po sila, Lord God, mahiya na mag-share ng salita mo, Lord God. Wala sa edad, Panginoon, ang pag-share, Panginoon, ng inyong mga salita, Lord God. Lord, sa gabing ito, kayo po ang manguna at kayo po, Lord God, ang sumama, Lord God, hanggang sa matapos po, Lord God, ang aming pag-aaralan ngayong gabi. In Jesus' name, Amen. So, yun nga, ang tema po natin ngayong gabi ay ang aking kwento ng pagdidisipulo. So, actually, kagaya din po ng kay Elijah, hindi din po ako ganun ka nakaka-experience pa ng disciple. More on sa evangelism din po ako. So, kwento ko lang po, sa dating church namin, sa CCT po, um, nagkaroon po ng DVBS, kumbaga parang Bible study po sa mga kids. Medyo bata pa po ako noon and nakikita ko po na nagba-Bible study sila sa mga bata. Actually, 1 week po 'yon na dere-derecho. Sa may ano po 'yun Tunsuya po ginanap 'yon. And nakita ko po na naging successful yung gawain na nag-share ng mga word of God sa mga bata. And natutuwa po ako kasi na-open na po ako kaagad sa ganong kabatang edad na kailangan talagang mag-share ng word of God sa mga bata and sa mga naliligaw pang mga kaluluwa. Amen po ba? And ano po, actually, magfa 5 years na po ako sa CLF and ang ministry ko po kasi talaga is sa praise and worship team, which is singer po ako doon. And praise God po kasi nagkaroon ako ng opportunity maging teacher sa Sunday school. So, dun po sa Sunday school na yon, syempre mga tinuturuan namin is mga kids. Ang hinahawakan ko po kasi is mga 1 to 5 to 5 years old. So, binibigyan kami ng topic and pinag-aaralan namin yun and sinishare sa mga bata na uma-attend every Sunday. So, alam ko po na may kakayahan po talaga akong mag-share ng word of God sa mga bata. And nagkakaroon po ako ng heart na hindi lang sa loob ng church ako mag-share ng word of God, kundi sa labas din po. And nung time po na yon may gawain po yung mga youth and sinabihan kami na magbibigay daw po ng tracts, which is nangyari po yun noong November 1, 2022. And yung sa kwento din po ni Elijah, so magkakasama po kami noon and nahati po kami sa dalawang grupo. So, yung isa pong group is napunta sa San Bartolome Church and kami po ay po kami sa Our Lady po sa sementeryo. Then, pinili ko po kasi sa Our Lady para kako isahang punta na lang kasi doon din po nakalibing yung mama at papa ko po. Kumbaga para mabisita ko din siya. So, bago po yun, sobrang kabang-kaba po talaga ako kasi first time ko pong mararanasan yun na mag-share talaga sa hindi ko po talaga literal na kilala. And sobra po yung kaba ko nun. Pero nagpray pa rin ako na bigyan ako ni Lord ng lakas, ng courage para ipagpatuloy pa rin yung pag-share ng salita niya. And
aware po ako na magkakaroon ng rejection. So, hindi naman po talaga ako nagkamali. May time po na may nilapitan po ako na isang babae po ata yun. And hindi po kasi ako aware na tawag po pala sa ginagawa nila is yung pabasa po ata. And nagulat po ako nung sinabi ng babae na nung papunta pa lang ako sa kanya, nag-stop na siya and sabi niya, ah, nabuhay daw po siyang Katoliko and mamamatay daw po siyang Katoliko. So, sige po, pinag-pray ko na lang po siya sa isip ko and umalis na po ako. Kasi ang kasama ko po noon that time is si Kuya Jopet. Sabi niya, maghiwa-hiwalay na tayo para malibot natin yung buong sementeryo. Actually, nakailang balik na po ako noon and ang struggle po doon kasi umaambon pa. So, sabi ko, sana maitawid pa rin namin yung pagbibigay ng tracts. Then one time po, nilapitan po akong tatay and sabi ko, "Tay, pwede po ba kayong makausap?" Ganyan. Shasharan lang ng word of God. Actually, kala ko po ire-reject niya ako. Then sabi niya, "Sige, may hinihintay pa naman ako." And sabi ko, "Sige po tay, bigyan niyo lang po ako ng 5 minutes." Ganon. Tapos, shinare ko po yung basic na doon sa John 3:16 yung sa salvation. And uma-agree naman po siya na alam niya yung ganito, ganyan, na si Lord yung nagligtas sa kanya, niligtas siya sa mga kasalanan. And pagkatapos po nung usap namin, pinag-pray ko po siya. And sinabi ko po sa kanya na kapag gusto niya po mag-church, dito po ay yung address ng CLF, ganito, ganyan. And actually, na-connect ko po siya sa verse na to, which is matatagpuan sa 1 Corinthians 3 verse 2, na pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng pagkain para nasa sa hustong gulang, sapagkat hindi pa ninyo ito kaya. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. So, kapag nag-share yan ng word of God sa mga baguhan pa lang, syempre, hindi naman to the point, hindi naman agad mabigat yung sasabihin mo. Amen po ba? So, ano siya, step by step. Hindi yung, may time kasi na yung ibang nag-share, kino-condemn nila yung ibang tao. Kaya yung ibang mga unbeliever, tingin nila sa atin parang i-judge natin sila. Kumbaga, step by step yung pagtuturo sa mga tao hanggang sa yung faith nila is lumago sa Lord. And syempre, 'di ba, ang sinishare kasi natin pag nagbibigay ng tracts is yung salvation talaga and yung pagpe-pray sa mga tao. So, yun, dun sa part na nagbigay kami ng tracts, doon ko nalaman na na may lakas pala ako mag-share ng word of God sa hindi ko kilala. And, tawag dito, ako po kasi yung tao na extrovert po talaga ako. So, hindi po siya ganun sa akin, kabigat na yung makikipag-usap ako sa ibang tao. Actually, kalakasan ko po ata siya na makipag-communicate sa ibang tao kahit hindi ko kilala. So, sobrang blessed po ako kasi nagkaroon ako ng opportunity para makapag-share doon sa mga tao na yun, doon sa sementeryo. And, sabi nga, ano daw po ba yung action natin? Hindi lang naman po tayo lagi dapat nasa simbahan. Amen po ba? Yung action natin is, matatagpuan natin sa Matthew 28 verse 19 to 20 na ito po ang nakasaad. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and I am with you always to the close of the age. So, sabi nga 'di ba, go. So, hindi lang dapat tayo manatili sa church. Kumbaga, yung mga kaluluwa is nasa labas. So, mag-share. So, mag-share tayo ng salita ng Diyos sa labas.
So, sa mga hindi pa nakakakilala sa Lord, amen po ba? And nung time po na yon, 2022 and 2023, nagbukas po yung Able One. So, nung sinabi po yung Able One, nagtaka po kami kasi apat lang po ata kaming napili na nakikitaan nila ng potential bilang maging ah, leader sa discipleship. So, Able One po yun. And ang nagturo po sa akin noon is si Ate Abby. Pero sa sobrang busy niya po, si Pastora Testa po yung nagtuloy nung Able One po namin. So, doon po sa Able One na yon, tinuturo po yung kung paano nga po talagang, kung paano mag-handle ng disciple, yung pinakamababang way po para maintindihan po nila yung pagdi-disciple po. Actually, yung disciple kasi is yung intense po kasi yun, yung ah kumbaga yung hayagang paghayag ng salita ng Diyos. And yung pagkakaintindi ko po kasi sa disciple, yung titik dikit kulit ka po talaga doon. And inaalagaan mo po yung tao na yon. Amen po ba? And doon sa disciple po na yon, nung natapos po namin, nagkaroon po kami ng D5. So, nung patapos na po kasi kami ni Pastora Tess, si Ate Ira po kasi ang able niya nun is si Jana. So, sabi ko, pwede po ba akong sumama sa kanila? And, ayun po, nakasama po ako sa D5 nila. Yung D5 po nila, kami-kami pa lang po nung una, hanggang sa dumagdag, hanggang sa naging 10 na po kami. So, dun sa D5 na yun is magkakasama po kami magkakaibigan. And hanggang ngayon po ay nagpapatuloy pa rin po yung D5 na yun. So, praise God po kasi dun sa D5 na yun is nurture po nila yung faith po namin. Kumbaga, yung mga salita ni Lord, yung mga pwede namin gawin para mag-disciple ng ibang tao. So, sobrang blessed po ako kasi nakasama po ako sa D5 po ni Ate Ira. So, yun po, lagi po kaming nakakapag D5 and tinatalakay pa rin po yung kung paano humandle ng disciple. So, yun po, sobrang blessed na blessed po ako kasi nakapag tayo po kami ng ganong disciple and di ko po talaga in-expect. And doon po, nung nagdi-disciple na po kami, nagbukas po ng gawain yung kids ministry. 'Di ba po, teacher din po ako sa Sunday school. So kasama din po ako doon sa kids ministry na yon. And nagbukas po sila ng gawain sa Omboy po, sa Omboy Katmon po. Magkakasama pa rin po kami nila Elijah po nun. Pinapangunahan po nila Ate Apple, nila Sister Mina, and dun po sa Omboy na yon, mas dun ko po finokus, finokus po yung pagtuturo po sa mga bata po. And kung makapunta po kayo sa lugar na yon, grabe po talaga yung sobrang dikit-dikit na bahay, puro basura po yung paligid. Pero yung pag nakikita po nyo po yung mga bata, parang masaya pa rin po sila kahit ganun yung kalagayan ng buhay nila. And magugulat ka po, bigla pong mayayakap sa'yo, ganito, ganyan. Bawal po talaga yung maarte po doon. Kasi, nandun na, ayun yung reality ng buhay nila. Pero, nandun yung heart ko na, kailangan talaga nila yung salita ng Diyos. Kasi, actually, kahit gano'n naman sila, may isip pa din nila na, kailan kaya ako makakaahon sa buhay na to, ganito, habang buhay na lang ba ako mahirap, ganyan. So, syempre, siguro naisip nila na ganun nga na hindi na sila makakaahon sa hirap. Pero, nandun yung heart ko talaga na mag-share talaga sa kanila hanggang sa nagpatuloy yung gawain. And kahit umuulan, ganito, ganyan, nasa stop yung gawain, pero nagpapatuloy pa rin. And may feeding program din po na nagaganap doon. So,
hindi po doon natapos yung gawain po na yon. Actually nagpapatuloy pa rin po siya. So, naka-visit po ulit kami nung birthday ko po, yung January 20 po. And nandun pa rin po yung mga kabataan, active pa rin po sila. And bago po matapos yung evangelism po namin, nagbahay-bahay po kami. And ang kasama ko po nung time na yun kasi dalawa. So, ang kasama ko po nun si Sister Minyang. And pumunta po kami sa bahay po nung isa sa mga kabataan po na tinuturoan namin dun sa evangelism. And sobra pong nakakataba ng puso kasi open po sila na magkaroon po ng Bible study sa bahay nila. So, 'di ba po, sobrang nakakatuwa kasi hindi ko po in-expect na gano'n yung magiging ka-successful yung gawain po ng evangelism po do'n sa Katmon Omboy po. So, ipinapanalangin ko po na maging hindi lang po doon natatapos yung ministry po namin. And ah actually po, willing pa rin po akong ah, mag mag-in po sa mga ano pang will ni Lord na magbukas po ng mga outreach, mga evangelism and discipleship po. So, willing na willing po talaga akong mag-join po sa gawain niya para sa ikakalago ng kingdom niya. Amen po ba? And bago po tayo magtapos, ito lang po yung sasabihin ko. After all, God's word is meant to be shared. Amen po ba? I love that God gives us a promise that when we obey and share, amen po ba? Ang gusto lang naman po ni Lord is sumunod lang tayo and ipangalap yung kanyang mga salita. Amen po ba? And His Spirit will do the rest. So, sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang Lord na yung gagawa sa lahat ng bagay. Amen po ba? Ang gusto lang naman niya is i-share natin sa buong mundo yung kanyang mga salita. And sino ba yung may gusto na nasa kanya lang yung salvation? Amen po ba? So, mas maganda na i-share din natin sa mga hindi nakakakilala na may Lord pala na pwedeng magligtas sa kanila sa kanilang mga kasalanan. And we can rest in knowing that God's word will not return empty, but it will accomplish what God pleases. So, matatagpuan ito sa Isaiah 55 verse 11. So, ah yung yung action lang natin nun is i-share talaga yung word ni Lord. So, si Lord naman na po yung magpapabunga nun. Amen po ba? So, wala sa edad yung pag-share ng word of God. Siyempre may dadating sa time na mahihiya tayo, pero si Lord yung magiging kalakasan natin. Si Lord yung napapasaya natin every time na mag-share tayo ng kanyang mga salita. Amen po ba? So, yun lang po. Ayun po yung kwento ng aking pagdi-disciple and pag-evangelism ipag-evangelism po sa mga bata po. And sobrang blessed po ako kasi patuloy pa rin po akong ginagamit ni Lord. Hindi lang po sa loob ng simbahan, kundi sa labas rin po ng church. So, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord God. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, na na-share ko po, Lord God, ang aking experience po, Panginoon, sa pag-disciple, Panginoon. Lord God, dinadalangin ko po sa mga taong nakikinig ngayong gabi, Lord God, kung hindi pa po sila nakakaranas, Panginoon, ng pag-share ng Word of God, Panginoon, bigyan niyo po sila ng courage, Panginoon, para i-share po yung Word niyo po, Lord God, at magkaroon po sila ng kalakasan, Lord, na ibahagi ang inyong mga salita, Lord God. Lord God, sa gabi pong ito, Panginoon, sinasama ko po sa prayer, Panginoon, ng aming bansa, Lord God.
ay dinadalangin ko po, Lord God, na protektahan niyo po ang aming bansa, Lord God, sa anumang pananakop po ng ibang bansa, Lord God. Lord God, naway magkaroon ng kapayapaan, Panginoon. Yung mga krimen, Panginoon, yung mga patayan, Panginoon, Lord God, ialis niyo po ito sa aming bansa, Lord God. Dinadalangin ko rin po, Lord God, na bigyan niyo po ng knowledge and wisdom po, Panginoon, ang aming presidente, Lord God, na mapamahalaanan niya po na maayos, Lord God, ang aming bansa, Lord God. Dinadalangin ko po, Lord God, na sumunod po, Lord God, ang bawat isa, Lord God, sa gustong ipatupad, Lord God, ang aming presidente, Lord God. Lord God, dinadalangin ko na balutin niyo po ng inyong banal na dugo ang aming bansa, Lord God. Kami po na mananampalataya, Panginoon, dinadalangin ko po na hawakan niyo po kami, Lord God, yung pananampalataya po namin, Lord God. Dinadalangin ko, Lord, na huwag niyo po kaming iwan, Lord God, huwag niyo po kami pababayaan, Lord God. Lord God, maraming pong salamat, Panginoon, sa matagumpay po, Lord God, na pagbabahagi ng inyong mga salita ngayong gabi, Lord God. Naway marami pong ah, na na-encourage, Panginoon, na mag-share ng inyong mga salita, Lord God. Marami pong salamat ngayong gabi, Lord God. Naway kayo po ang aming napapurihan, Lord God, at napasalamatan ngayong gabi. In Jesus' name, Amen. God bless po sa lahat, mga kapatid.